kapapasok lang na balita. Grabe, lantaran na. Ipasibak sa pwesto, pinuno ng Pilipinas. Nako, Maricel bumaliktad. Nako, yan po ang ating alamin mga kabayan mula po ito kaya, binasa ko lang po yung title mula po ito kaya Banat Kapanig TV, no? At eto nga mga kababayan, no, tinawag pong professional liar itong si Expedia Agent Morales ni PBBM, no? Dahil nga po dyan ay sinagot rin siya, no? Itong ating Pangulo ay sinagot po ni Morales. Ito pakinggan po natin yung kanyang sagot dito kay PBBM mga kababayan. Ito po. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng na-uploads nating reaction video. Mula po itong panunuorin natin kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan, at ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Pag-usapan natin, ito po, no, sumagot na po ang dating PIDEA agent na pinagbibintangan po o sinabihan po o inakusahan ng ating Pangulong Marcos na professional liar na si Morales. Pinagbibintangan po na professional liar at para daw jokebox, no, hulugan mo lang kahit na anong gustong mong ipakanta, kakantahin. Ganyan po, no? Pero ang lupit po na sagot ni Morales. Sabi niya po, yan, ganyan ang ugali ng napaparaning na tamang hinala. Sabi ni Morales, tinanong siya tungkol SMNI. Tinanong siya. Sabi niya, sinabihan kayo na professional liar. Ganda na sinabi ni Morales. Alam mo, yan yung palatandaan, no? Tamang hinala ang ating Pangulo. Yan ang palatandaan na napaparaning na. Posibleng napaparaning na dahil sa gumagamit. Yun, to that effect. No? Hindi naman ganyan na ganyan ang pagkakasabi, pero parang ganun sinasabi niya. Una, hindi naman niya inaakusahan si Pangulong Marcos. Actually, ang nag-aakusa sa kanya yung confidential informant. Merong mga bugok na na sinasabi, sabi mo, confidential informant, hindi mo nga mapangalanan. Kaya nga po confidential, di ba? Ganun po trabaho nila PIDEA. Gumawa po siya, batay po dun sa sinabi ng confidential informant, gumawa po siya ng para imbestigahan kung totoo. Ang akusasyon na ngayon ni Morales, kasi PIDEA yan. Yan po yung mga tamang hinala na yan. Yung mga sinasabi po yan ng paning. Kaya, mas mabuti pa kaysa akusahan nyo si Morales. Tama po yun. Kaysa inaakusahan nyo si Morales. Maganda yung challenge ni Morales. Magpa-hair follicle test na po kayo. Drug test. Hindi nyo man na bakit kayo susunod kay Morales o bakit kayo susunod sa mga detractors nyo. Pwede nyo naman talagang pangatwiranan. Hindi naman kayo pwedeng pilitin bilang Pangulo. Yan lang. Di ba? Sa ikatatahimik ng lahat yun. Ganun yung ganun yung pinakasimple sa lahat. Ikalawa, pwede rin naman na kung talagang nagsisinungaling lang si Morales, pwede naman sampahan ng kaso yan para mapatunayan na nagsisinungaling nga siya. Takot din naman. Ewan ko kung takot o ayaw lang kung bakit hindi kinakasuhan si Morales at saka si Maharlika. Na una nga, nameke pa ng dokumento ang sinasabi pero napatunayan ni Senator Bato na authentic. Ngayon, sinisira naman yung mismong si Morales, kahit po siraan niyan, napatunayan na sa public opinion. Public opinion lang po ito lahat. Wala namang korte dyan. Wala naman nagsampa ng reklamo sa korte. Napatunayan na po sa lahat, sa public opinion, na authentic yung papeles na nakalagay yung pangalan ni PBBM. Dahil dyan sa hearing niya. Kaya nga inaakusahan si Bato na bahagi ito ng destabilization. Tapos, dinagdagan na ng kwento ni Trillanes na mga... So ito mga kababayan, no,
marami po ang natutuwa, marami rin po ang nagagalit dito kay Morales. Diba? Pero I'm sure, eto, base lang po ito sa mga nagko-komento at ilang porsyento lang din naman ito, no? Ng kabuuan ng ating populasyon. Marami pong nagko-comment at nakikisimpatya dito kay Agent Morales. Ewan ko lang kung kayong nanonood ay ganun din po. Malamang kung hindi po, doon po kayo sa kabilang panig kumakampi. No? Maging ganun pa man mga kababayan, kahit ganun po yung ginagawa nilang paninira dito kay Morales, no? Kasi kahit anong sabihin mo na, di ba, kahit anong sabihin mo sama ni Morales, kasi yung pinag-uusapan naman dito yung dokumento. Kung totoo ba o hindi. Ngayon, sinasabi ni Senator Bato na genuine yung yung dokumento. Ano pa ang silbi ng inyong paninira kay Morales kung totoo naman pala yung dokumento? Diba? Kahit sabihin pa natin si Morales ng pinakamasamang tao dito sa buong mundo, mga kababayan, ay buong Pilipinas lang. Si Morales na po ang pinakasinungaling na tao dito sa Pilipinas. Pinakamasama. Pero totoo sinasabi ng senador, mga senador, totoo. Yung dokumento. Kasi po mga kababayan, hindi po, ang gusto ko lang iparating, ang pinopoint ko po, hindi po pwedeng sabihin nila na puro salita lang. Kailangan may ebidensya. Pag sinabi mong sinungaling si Morales, ipakita mo yung ebidensya na sinasabi mong sinungaling, na totoong convicted nga itong si Morales, hindi naman. Sabihin mo, ipakita mo yung ebidensya na dinamay nga talaga ni Morales. No? Pag-aralan mo yung time frame, no, ng dokumentong yan. Kung talagang sinisiraan lang ni Morales si PBBM. Napalabas nga lang yung tao dahil sa dokumentong yan Nananahimik si Morales, di ba? Napalabas lang. Or lumabas lang siya para linisin din yung pangalan niya na, di ba? At pinatotohanan niya na totoo po yung dokumentong yan. Ako, meron ng panawagan sa mga sundalo at mga talaga namang mga sundalo, yung mga retired sundalo yung mga yan, di ba? Actually, wala pong trial by yung sinasabi nyo na sana hindi humantong sa trial by publicity. Yung Senate po talagang trial by publicity po yan. Publicity. Trial by public opinion. Kasi nilalantad lang yan. Di ba? Wala naman pong ano tawag doon, hindi po kasi ang korte. Pwede po kasing yung mga tao nakakabuo na. Kaya nga to counter, di ba? Sasabihin natin, paano maka-counter yon kung nabubuo na sa tao na tama nga yun, yung hinala. Pinaghinalaan po si Pangulong Marcos. Madali lang din naman burahin sa tao. Yung unang-una pa na hamon ni Pangulong Duterte, magpa-drug test sila dun sa Luneta, call ako dun. Hindi po naman natin yun Sa mga magagaling na pinuno galing yun. Okay. Ang pagkakaiba po ni Maricel Soriano at ni PBBM, ito po pagkakaiba ni Maricel. Si Maricel Soriano po, wala po siyang maapektuhan sa kanyang mga desisyon sa buhay. Di ba? Ito po si PBBM, Pangulo ng Pilipinas. Hindi po ako nagsasabi. Wala nga akong nanonood lang tayo lahat Kaya nga mga kababayan may mga kababayan po tayo na tanggap, no? Tanggap po yung pagpupulburon. Kasi yung sinasabi nila, nakaraan naman yan, nakalipas na, move on na tayo. Move on na daw mga kababayan, pabayaan na lang kasi nakaraan naman yan. Kayo po ba? Sang-ayon dun sa kanilang sinasabi na nakaraan naman yan ni PBBM. Di ba? Kaya pabayaan na lang yan, no? Suportahan na lang ngayon. Ito ang mahirap dyan mga kabayan Kung kayo na hindi pa mga gising, yung mga natutulog mga karibyo natin, no? Patuloy, na nabubudol,
Huwag niyo pong pigilan yung iba. 'Di ba? Na magising naman sa katotohanan. Ha? Kasi sabihin man nating totoo yan sa hindi po talaga tatanggapin yan ng Pilipino kasi wala naman po sa saligang batas, no? Na ang presidente ay may ganyan, nagpupulburon. 'Di ba? Wala po sa kultura ng ating mga ninuno yan. Na mga namumuno, 'di ba? Oh. Siguro ko yung iba nagpupulburon pero hindi na hindi na-record. I mean, walang dokumento. Kaya hindi sila 'di ba? Hindi sila madampot-dampot. Oh. Pero dito may ebidensya po. Ngayon kung sinasabi niyo yung for example, yung mga congressman, 'di ba? Siguro ko mayroon din yung mga ganyan. Pero ang tanong na, may ebidensya ba tayo? Oh. Ito na lang mga karibin natin, 'di ba? Mga kababayan. Kung yung iba natutuwa, 'di ba? Natutuwa tayo kasi may mga taong katulad ni PDEA Agent Morales, ex-PDEA Agent Morales, na malakas ang loob, no? May prinsipyo para po ilabas iparating sa atin ang katotohanan. Hingil po dito sa issue ito. Pero may mga tao rin na okay lang sa kanila eh. Well, wala rin naman tayong magagawa kung okay sa inyo. 'Di ba? Pero magising naman kayo kasi hindi lang po ang ating henerasyon ang nakasalalay dito. 'Di ba? Kasi for example, nasanay na po yung henerasyon ito na meron palang nagpupulburon, 'di ba? Baka sa mga susunod na mga henerasyon, talagang buong Republika ng Pilipinas na nagpupulburon, nako. Kung ano yung nabubuo sa isip nyo, yun din ang nabubuo sa isip ko. Kaya nga, nariyan na yan. Di po ba? Wala namang pong masama. Ay ako kung sa atin lang, no? Wala namang masama doon sa kahilingan ni Pangulong Duterte. Sa luneta pa nga gusto. Para talagang transparent na transparent. Okay. Yung pa isa, no? Yun po ang mali sa lahat. Yung pakialaman ng mga congressman. Tapos pakialaman ng mga, alam mo kayong mga senador, kaysa nagsasalita kayo sa media. Pumunta kayo kay Bato, sa hearing ni Bato. Yung gusto nyong gawin, doon nyo gawin. Senador kayo eh. Pwede kayo doon eh. Ayaw nyo pala nung ginagawa ni Bato, di pumunta kayo doon, katulad nung ginawa ni Jinggoy. Ma-expose kayo sa tao kung ano yung ginagawa nyo. Bakit yung mga senador nakikibanat din sa kapwa nila senador? Nagsisip-sip kasi. Okay, anyways, punta po tayo dito sa ibang topic. Mamaya po pag may mga katanungan kayo dyan, itanong nyo na lang. Dito po, pumapalag na po itong Ewan ko kung hindi naman ganong sikat, kaya lang sobra-sobra yung reaction ni Gibo no? Ito lang mga kababayan, no? Kung ako pong senador, no? For example lang, hindi naman tayo senador. For example, ikaw po yung senador. Saan ka po ba papanig ngayon, no? Nakikita mo po yung ratings ni PBBM, napakababa, ba? At lalo pang bumababa since po umupo siya, di ba? Una, mataas pa di ba? Pero ngayon, mas lalo pong bumababa. Kung ikaw matalinong politiko, mga kababayan, di ba? Oo nga, alam natin presidente yan, pero yung trust rating, napakababa po. Ibig sabihin po, medyo na po ang tao sa kanya. Ngayon, papalapit po ang eleksyon, kung ikaw ay politiko, sa kanya ka pa rin ba? Di ba, sisip-sip para i-endorso ka? Sa palagay niyo po ba, pag in-endorso ka, eto opinion lang po ito, Sa palagay po niyo po ba, pag in-endorso ka ng napakababang trust rating, mananalo ka? Di ba? Pag in-endorso po ba kayo ng may pinakamababang trust rating na pinuno ng ating bansa, let's say, it's not the president. Ibang posisyon like congressman, senators, 'di ba?
Pag inendorso ka ba ng senador na mayroong pinaka mababang trust rating sa Pilipinas, dito sa atin, no? Eh, mananalo ka? Kaya kayo, mag-isip talaga kayo, mga kababayan, itong mga senador, di ba? Why do you need na magsip-sip ka pa sa isang pinakamababang trust rating na pinuno ng ating bansa? Or baka gusto nyo lang gaya ng iba, mabilyonan rin. Yung bilyon ba, mga kababayan, ba, malaking-laking ano rin yun, ha? Yung bilyon, di ba? O, yan ay opinion lang natin, mga ka-review, ha? Lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaction. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong nararamdaman sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Kaya mga kababayan, huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kay Banat Kapanig TV, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.